Welcome back sa patuloy nating pagsubaybay sa buhay ni Cassandra. Matapos ang tagumpay na hustisya laban sa mga gatsalyan, mukhang tuluyan na ngang nakakausad ang ating bida. Pero wait lang, may isang bagay na tila kulang sa happy ending na inaasahan natin. Sa episode na to, dadalhin tayo ni Dalton at Cassandra sa isang napakagandang bakasyon. Sabi nga nila, perfect timing para sa isang engagement, hindi ba? Pero habang si Dalton ay kampanting-kampante sa kanilang relasyon, si Cassandra naman ay unti-unting nakakaramdam ng expectation o dapat ko bang sabihin frustration. Bakit nga ba tila nagbabagong mood ng ating bida sa tuwing magkakasama sila? Ito na nga bang inaasahan niyang proposal o mauuwi na lang ito sa isang simpleng diretso kasal na plano? At sa gitna ng mga bulaklak at chocolates ni Dalton, sapat na bang pagmamahal para mapawi ang pagtatampo ni Cassandra? Samahan niyo ako sa pag-imay sa emosyonal na yugtong ito. Kilalanan natin ang lalaking handang ibigay ang lahat pero tila nakakalimutan ang pinakaimportanteng tanong sa puso ng kanyang mahal. Simulan na natin. Nakasuot na silang dalawa ng pang-scuba diving, saka sila sabay na tumalon sa dagat. Hawak-hawak nilang kamay ng isa't isa habang lumalangoy pa ilalim. Kitang-kita naman nilang napakaraming mga lamang dagat. Napapangiti sila sa isa't isa. Ginaya ni Dalton kung paano lumangoy ang seahorse. Natawa naman si Cassandra, kaya kumuwalang mga bubbles mula sa regulator niya. Kung ano-anong lamang dagat na lang ang ginagaya ni Dalton kaya tawang-tawa si Cassandra. Sumabay sila sa paglangoy ng mga maliit na isda. Namamanghang napatingin si Cassandra nang palibutan sila ng mga isda. Para bang alam na alam ng mga ito kung anong gagawin kapag may mga bisita. For the first time in a long while, tahimik ang isip ni Cassandra. Walang takot na nararamdaman, walang problemang iniisip, wala siyang ibang naririnig kundi ang bawat paghinga niya at ang katahimikan ng dagat. Napatingin si Cassandra kay Dalton nang lumangoy pa ito pa ilalim hanggang sa maabot na niyang buhangin. Muling kumabog nang mabilis ang puso ni Cassandra. Iniisip niya na magpo-propose na si Dalton sa kanya, lalo nang may pinulot si Dalton sa buhanginan. Sinanyasan ni Dalton si Cassandra na bumaba din ito na ginawa naman ni Cassandra. Napatingala sila nang makita nila ang mga manta rays na nasa itaas nila. Namamanghang pinanood ni Cassandra ang mga ito. Ngayon lang siya nakapag-scuba diving dahil sa loob ng pagsasama nila ni Garrett, hindi naman siya inaya nito na mag-beach o gumawa ng kahit na anong activities. Tuwang-tuwa si Cassandra habang pinapanood niyang iba-ibang kulay na mga isda. Ngayon niya lang nakita sa malapitan ng mga to. Tila ba gusto niyang tumira sa ilalim ng dagat kasamang mga sea creatures dahil napakaya pa nito. Hinawakan ni Dalton ang mga kamay ni Cassandra saka silang muling lumangoy. Sinayaw pa ni Dalton si Cassandra sa ilalim ng tubig. Kinikilig naman si Cassandra. Ramdam niyang tila kiliti at kuryente sa puso niya dahil sa pagmamahal ni Dalton para sa kanya. Akala niya hindi niya na makikita ulit ang liwanag dahil sa nangyari sa kanya at sa anak niya. Akala niya hindi niya na ulit mararanasan ng maging masaya ulit. Sobrang nagpapasalamat siya kay Dalton dahil minahal siya nito ng totoo. Naranasan niya rin na ipaglaban siya. Akala niya magiging talunan na lang siya sa pag-ibig. Makalipas ang ilang minuto, ay umahon na silang dalawa. Tinulungan na sila ng mga staff na makaahon at alisin ang oxygen nila. Kinuha ni Dalton ng towel saka ito binalot kay Cassandra. Sana hindi na matapos ang araw na to, pusal ni Cassandra. Naupo na si Dalton sa tabi ni Cassandra habang nakatingin sila sa kawalan. Okay lang naman na matapos ang araw na to. Sisiguraduhin ko na lang na mapapasaya kita. Araw-araw, nilingon ni Cassandra si Dalton saka siya napangiti. Siniil ni Dalton ng halik si Cassandra dahil wala namang pakialam ang mga kasama nila sa kanilang dalawa. I love you so much. Palagi mong tatandaan na ikaw ang paulit-ulit kong pipiliin. Mahinang usal ni Dalton. Ngumiti si Cassandra at siniil din ng halik si Dalton. Hinawakan ni Dalton ang magkabilang pisngi ni Cassandra. Saka nagsimulang gumalaw ang mga labi niya. Umaapaw ang kasiyahan sa mga puso nilang dalawa. Kahit na magkahiwalay na mga labi nila sa isa't isa, ay magkadikit pa rin ang mga noo nila. Thank you, she said under her breath. Thank you for what?
for reminding me that the world still has beautiful things. Dalton met her gaze. His smile gentle and you're one of them. Hindi na itago ni Cassandra ang pag-blush ng mga pisngi niya. Muling siniil ni Dalton ng halik si Cassandra. Sabik na sabik sila sa isa't isa dahil pagkatapos ng walang katapusan nilang problema, ay nagkaroon na sila ng oras para sa isa't isa. Pagdating nila sa dalampasigan ay dumiretso na sila sa hotel room nila para makapagbihis at makapasyal pa bago tuluyang lumubog ang araw. Sabay na silang pumasok ng bathroom para sana maligo pero muling hinigit ni Dalton sa bewang si Cassandra at pinasandal to sa malamig na pader. Nagpatuloy ang halikan nilang dalawa. Pareho silang nangihina nang matapos sila. Natatawa na lang sila sa isa't isa dahil pareho na silang naliligo sa pawis. I love you. Malambing na sambit ni Dalton sa kahinalikan sa noo si Cassandra. Pinagmasdan ni Cassandra ang papalubog na araw. Nasa floating restaurant na sila kung saan kitang-kita nilang tubig ng dagat sa paligid nila. Marami ring mga turistang naghihintay ng mga order nila. May mga nangunguha ng picture habang nasa likod nila ang papalubog na araw. Ang ganda-ganda dito, babe. Parang ayaw ko nang umuwi. Anas ni Cassandra. Kung gusto mo, dito tayo tumira. Gusto mo bang pagkatapos nating ikasal, magpagawa ako ng bahay dito? Nilingon ni Cassandra si Dalton. Napapasabi na lang si Cassandra na hindi pa nga nagpo-propose sa kanya si Dalton, pero kasal na kaagad ang pinaplano ni Dalton. Hindi maiwasan ni Cassandra na tanungin ang sarili niya kung mararanasan pa ba niyang proposal o diretso kasal na lang sila ni Dalton. Tipid na lang siyang ngumiti dahil baka iba lang ang paraan ni Dalton. Bakit pa ba niya hihilingin na mag-propose sa kanya si Dalton? Okay naman ang relasyon nilang dalawa. Naiparamdam naman ni Dalton sa kanya na mahal siya nito. Maganda naman talagang tumira dito pero ayaw ko ring magsawa kaagad sa lugar na to. Gusto ko, excited pa rin ako sa tuwing pupuntahan ko to, sagot ni Cassandra. Gusto mo bang taon-taon babalik tayo dito o every 6 months? Bibili na lang ako ng property dito para sa'yo at para sa magiging anak natin. Hindi ka pa nga nagpo-propose sa akin. Kasal at anak na agad ang iniisip mo, pusal ni Cassandra sa sarili niya. Pero napapailing na lang din siya. Mahal ba talaga ang engagement ring? Hindi ba't mas maganda naman kung wedding ring na kaagad ang makuha niya? Napapanguso na lang si Cassandra. Nag-e-expect pa naman siyang magpo-propose na si Dalton pero mukhang matatapos na lang din ang bakasyon nila. Pero wala pa rin siyang suot na singsing. Are you okay? Tanong ni Dalton. Tanging-tango lang naman ang sinagot ni Cassandra habang nakatingin na ito sa papalubog na araw. Magtatanong pa sana si Dalton nang dumating na mga waiter para ihatid ang mga order nila. Muli niya tinignan si Cassandra. Napapaisip siya kung may nasabi ba siyang hindi nagustuhan ni Cassandra dahil biglang nag-iba ang mood nito. Babe, are you okay? Tanong niya ulit. Oo naman, may dapat ba akong ikagalit? Sagot niya, hindi mo lang tinignan si Dalton. Inalala ni Dalton namang sinabi niya kanina pero wala naman siyang maalala na may nasabi siya para ma-offend si Cassandra. Tahimik na silang kumain. Yumayakap na sa kanilang malamig na hangin mula sa dagat. Binuksan na rin nilang ilaw kaya lumiwanag ng paligid nila. Babe, may nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Nag-aalalang tanong ni Dalton. Hindi naman siya manghuhula para malaman ko na talagang iniisip ni Cassandra. Wala naman. Kumain ka na lang. Ang sasarap ng mga pagkain nila, no? Nakangiting sambit ni Cassandra. Tumango si Dalton pero nanguhula pa rin siya kung ano bang nangyari sa girlfriend niya. Nang matapos silang kumain, ay nanood naman sila ng pa-activity ngayong gabi. May malaking bonfire na rin. Sumama na rin sila sa ibang turista na nakapalibot sa bonfire. Masayang-masayang lahat. May mga ngiti sa kanilang mga labi. Masaya ring nakipag-interact si Cassandra sa ibang guest. Nakangiting nanonood si Dalton habang nakikipagsayaw si Cassandra. Tumayo na rin siya at sinayaw na rin si Cassandra. Nawala naman ang inis na naramdaman ni Cassandra. Nang maging sweet ang background music ay niyakap ni Dalton si Cassandra mula sa likod habang nagsasayaw silang dalawa. Sana, araw-araw mong nararamdaman kung gaano kita kamahal, babe. Ikaw lang yung gusto kong makasama habang buhay. Nung magpakasal kay ni Garrett noon, akala ko doon na rin matatapos ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagmahal ako ng iba. Akala ko na wala na yung pagmamahal ko para sa'yo pero nagkamali ako.
Nagtatago lang pala sa kailaliman ng puso ko. Masama na ba kung tuwang-tuwa ko nung malaman kong naghiwalay kay ni Gareth? Mahinang sambit ni Dalton, tawa naman si Cassandra. Kaya siguro hindi nag-work yung relasyon namin ni Gareth dahil ikaw ang evil eye namin. Pagbibiro ni Cassandra, sa kanya hinarap si Dalton. Babe naman, tila batang sad ni Dalton kaya natawa si Cassandra. Biro lang babe, wag mo kong usuan, kagating kita dyan eh. Ngumiti si Dalton na nakakapangloko. Gusto mo bang bumalik na tayo sa room natin? Umiling ka agad si Cassandra. Maaga pa Dalton, maawa ka naman sa bulaklak ko. Pulang-pula na, tigilan mo naman muna. Pagpahingahin mo muna. Angil ka agad ni Cassandra saka ito lumayo kay Dalton. Natawang-tawa sa kanya. Sorry babe, alam mo namang mabilis ako makaramdam ng init ng katawan pagdating sa'yo. Tigilan mo muna ako, baka hindi na ako makalakad sa susunod na araw niyan. Tawang-tawa pa rin si Dalton. Natawa na rin si Cassandra hindi kalaunan. Hindi ka rin ba naawa sa talong mo? Namumula na yung ulo? Natatawa rin sambit ni Cassandra. Halos mamatay na sila kakatawa. Kahit namumula naman na babe, nakatayo pa rin naman ah. Gusto mo bang umuwing lantang gulay na yan? Baka tuluyan na maging hotdog yan sa sobrang pula. Pagbibiruan pa nilang dalawa. Wala silang pakialam sa mga nasa paligid nila. Dahil kanya-kanya naman sila ng mundo. Nang mapagod na silang magsayaw na dalawa, ay naupo na sila. Nakayakap si Dalton kay Cassandra habang pareho silang nakaharap sa dagat. Matamis nang ngumiti si Cassandra. Dinadamang malamig na hangin mula sa dagat. Mas lalo siyang sumandal sa dibdib ni Dalton habang pinagmamasdan ng mahinang galaw ng tubig. May kakaibang kapayapaan ng gabing yon, parang tumigil sandali ang mundo para bigyan sila ng pagkakataon na namnamin ang bawat segundo na magkasama sila. Ang tahimik, pusan ni Cassandra, napapatingin naman si Dalton sa kanya. Hindi niya alam kung ano bang ibig sabihin ni Cassandra. Maingay naman ang paligid nila. What do you mean? Kuryosong tanong ni Dalton. Yung katahimikan niya ibang klase. Alam mo yung pakiramdam na parang wala akong dapat katakutan. Sagot niya. Hinigpitan naman ni Dalton ng pagkakayakap kay Cassandra. Wala ka nang dapat katakutan babe. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Ngumiti si Cassandra, ngunit hindi niya maiwasang mapapikit sandali. Minsan naiisip pa rin niya ang mga nangyari noon. Ang takot, ang sakit. Ang mga panahon na akala niya hindi na siya makakabangon muli. Pero sa tuwing nasa tabi niya si Dalton, pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ang lahat. Alam mo, panimula niya. Kung may magsabi sa akin na dati darating ako sa ganitong punto ng buhay ko, hindi ako maniniwala. Bakit naman? Akala ko kasi hanggang doon na lang ako sa sakit. Hindi ko na akalaing mararanasan ko ulit na maging masaya ng ganito. Saglit na natahimik si Dalton, mas lalo pa niyang niyakap si Cassandra. Tila ayaw niya na itong pakawalan. Hindi ko hahayaan na bumalik ka sa ganun. Matatag niyang sabi, napangiti si Cassandra. Hinaplos ng braso ni Dalton. Ayaw niya nang bumalik sa buhay na meron siya dati. Alam niyang sa piling ni Dalton, hindi na siya masasaktan ulit. Mabilis na natapos ang 1 linggo para kay Cassandra, para bang 3 araw na lang ang 1 linggo ngayon. Sa isang kisap ng mga mata niya ay natapos kaagad ang 1 buong linggo. Tahimik lang siya habang nasa eroplano na sila ni Dalton. Sa mga nakalipas na araw ay umaasa siyang luluhod na si Dalton sa harap niya. Pauwi na sila ng Pilipinas pero wala pa rin siyang suot na singsing. Napabuntong hininga na lang siya. Tinignan niya si Dalton na mahimbing natutulog sa tabi niya. Para bang pagod na pagod ito sa 1 linggong bakasyon nila. Kung sa bagay, sino bang hindi mapapagod? Gabi-gabi ba namang nagsasabong ang mga ari nila? Tinakpan na lang din ni Cassandra ang mga mata niya saka siya natulog. Naiinis lang siya kapag iniisip niyang hindi pa nagpo-propose si Dalton. Gusto ni Dalton na magpakasal kaagad sila. Pero hindi man lang ito nagpo-propose kaagad. Salubong ang mga kiling ni Cassandra hanggang sa makarating sila ng Pilipinas. Babe, okay ka lang? Tanong na naman ni Dalton. Kung wala lang iniinom na pills si Cassandra, iisipin niyang buntis ito dahil sa pabago-bagong mood nito. Pagod lang ako, wag mo muna akong kausapin. Masungit na sagot ni Cassandra. Wala namang nagawa si Dalton kung hindi ang tumango. Iniisip niya na naman kung may nagawa siyang mali. Nililingon niya na lang si Cassandra. Habang nasa biyahe sila,
Nakatingin lang si Cassandra sa bintana at tila malalim ang iniisip nito. Hindi na lang muna nabala ni Dalton dahil baka pagod nga lang ito. Dumiretso sila ng mansyon. Bumaba na kaagad si Cassandra saka ito pumasok ng mansyon. Tata! Tuwang-tuwang sambit ni Celine. Hello my baby! Kumusta ikaw? Tata, miss you so much baby ko. Binuhat ni Cassandra si Celine saka ito pinugpog ng halik. Tuwang-tuwa naman si Celine. Maraming pasalubong si tita para sa'yo. Naupo na sila sa sofa. Binuksan kaagad ni Cassandra ang maleta niya saka binigay ang mga pasalubong niya kay Celine. Hinalikan ni Celine. Sa pisngi si Cassandra ang kinatuwa ni Cassandra. Marami ka nang nalalaman ha? Alam mo na kung paano maglambing. Hindi ko kakalimutan ang pasalubong para sa baby ko, syempre. Inihiwalay na ni Cassandra ang pasalubong niya para kay Celine. Nakangiti namang naghihintay si Dahlia. Ma'am, para po ito sa'yo. Ikaw kaagad ang naisip ko nung nakita ko yan dahil mahilig ka sa mga malalaking shells. Sad ni Cassandra. Ang ganda-ganda naman ng mga to, iha. Thank you so much dito. Tuwang-tuwa ring sambit ni Dahlia. Lahat sila may pasalubong mula kay Cassandra at Dalton. Kumustang bakasyon? Mukhang nauna na yung honeymoon kesa sa kasala. Pagbibiro ni Anton sa kapatid niya. Natawa naman si Dalton saka ito na pailing-iling. Kailan mo ba kasi pakakasalan si Cassandra? Ano pa bang hinihintay mo? Maghintay ka lang kuya, may sarili naman akong plano para sa kanya. Napapakibit-balikat na lang si Anton. Mom, nabisita niyo po ba si Michelle? Tanong ni Cassandra habang nakaupo sa mga hita niya sa Celine. Oo iha, medyo natatakot pa si Celine kay Michelle pero paunti-unti nawawala rin yon. Hinawakan ni Cassandra ang isang kamay ni Dahlia. Mom, thank you po ha. Alam ko may galit ka pa rin kay Michelle pero kailangan siyang makilala ni Celine. Ngumiti at tumango si Dahlia. Alam ko naman yun iha. Sa totoo lang, ayaw ko sanang makilala ni Celine si Michelle dahil hindi niya deserve na maging ina. Kung hindi lang dahil sa pakiusap mo, hindi ko idadala si Celine sa ina niya. Thank you po. Mahal naman ni Michelle ang ina niya eh. Gusto ko lang na magkaroon ng dahilan si Michelle para mabuhay. Matagal-tagal din siyang mananatili sa kulungan. Ngumiti si Dahlia saka ito bumuntong hininga. Kahit na maraming nagawang kasalanan si Michelle, nagawa pa rin patawarin ni Cassandra ang kapatid niya. Nang matapos silang mag-usap, ay dumiretso na si Cassandra sa kwarto niya. Gusto niyang makapagpahinga dahil sobrang tagal ng biyahe nila. Papasok sana si Dalton nang malaman niya na nakalakang pintuan. Kumatok siya sa pintuan para malaman niya kung gising pa ba si Cassandra. Babe, gising ka pa ba? Mahina niyang saad. Muli siyang kumatok pero wala siyang nakuhang sagot. Hindi na lang siya nagpumilit dahil baka nagpapahinga na si Cassandra. Bumalik siya sa kwarto niya. Simula nang dumating sila, hindi na siya kinausap ni Cassandra. Pagod lang siguro siya. Usal ni Dalton sa sarili niya. Nahiga na rin siya sa kama niya pero hindi naman siya nakakaramdam ng antok dahil buong biyahe nila tulog lang siya. Makalipas ang ilang araw ay pansin ni Dalton na hindi siya masyadong kinakausap ni Cassandra. Palagi rin itong nagkukulong sa kwarto niya kapag nasa mansyon na sila. Bumili ng malaking bouquet si Dalton saka mga chocolates. Napangiti siya habang nag-drive papuntang office ni Cassandra. Habang naglalakad siya napapatingin sa kanyang mga empleyado. Nagbubulungan ng mga to kung para kaninong mga dala ni Dalton. Kinikilig pa sila at naguhulaan kung sinong pagbibigyan ni Dalton. Sino kaya maswerteng makakatanggap ng mga bulaklak na yan? Nakakaingit naman. Wika ng isang empleyado sa kanito hinampas ang katabi niya. Pumasok na si Dalton sa opisina ni Cassandra. Kunot noon namang nakatingin sa kanya si Cassandra. Para bang hindi malang ito masaya na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cassandra. Hindi niya malang ba nakikitang mga dala ni Dalton? Babe, hindi ko alam kung anong nagawa kong kasalanan sa'yo pero patawarin mo na ako please. Pagsusumamo ni Dalton, sa kanya binabasa lamesang malaking bouquet at mga chocolates. Hindi naman nabawasan ng inis na nararamdaman ni Cassandra. Kung singsing ang matatanggap niya, baka kanina pa siyang ngumiti ng malaki. Ayaw niyang mainis. Gusto niyang maghintay pa dahil baka may plano naman si Dalton na mag-propose sa kanya. Pero hindi pa rin niya maiwasang hindi mainis. Babe, please tell me kung ano bang nagawa ko. Hindi naman ako mind reader para mabasa kung laman ng isip mo. Pakiusap pa ni Dalton. Ayaw naman ni Cassandra ang pangunahan si Dalton kaya napabuntong hininga na lang siya. Sino ba nagsabi sa'yo na galit ako? Tanong niya. Sa lubong pa rin ng kilay.
Pero bigla kang nagbago, nagiging cold at masungit ka na sa akin. Naisip ko na baka may nagawa ko mali kaya parang iniiwasan mo ko. Napataas ang kilay ni Cassandra. Hindi mo ba talaga alam? Tanong na ni Cassandra. Si Dalton naman ang napakunot ng noo saka siya umiling. Huwag mo nalang alamin, malalaman mo rin yon kapag naibigay mo na sa akin. Sa ngayon kailangan ko muna mag-focus sa trabaho ko. Thank you sa flowers at chocolates. Tanging sambit ni Cassandra. Napapakamot na lang sa ulo si Dalton. Ano ba talagang hinahanap ni Cassandra? Na-realize naman ni Cassandra ang pinapakita niyang attitude kay Dalton. Tinignan niya si Dalton na naguguluhan sa sinabi niya. Napubuntong hininga na lang siya. Saka siya tumayot nilapitan si Dalton. Sorry babe, marami lang siguro kong iniisip nitong mga nakalipas na araw. Pagpasensyahan mo na ako. I really appreciate your effort. Gusto mo bang sabihin na lang tayo mag-lunch ngayon? Para makabawi ako sa'yo. Masyado ka lang nag-iisip. Wala kang nagawang mali. Malumani na wika ni Cassandra. Napangiti naman na si Dalton. Really? Tumango si Cassandra saka siya matamis ng ngumiti. I'm sorry love kung masyado ko nag-iisip. Mabilis ko kasing napapansin na may nagbago sa'yo. Ramdam ko rin kapag hindi magandang mood mo, kaya hindi ko maiwasang hindi mag-isip kung ano bang nagawa ko. Niyakap ni Cassandra si Dalton para maalis ng pag-aalala nito. Masaya siyang kilalang kilala na siya ni Dalton. Hindi na pinatagal ni Dalton kapag merong hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa. Paano niya nagagawang sungitan ang lalaki nagmamahal sa kanya ng sobra? Kung hindi man siya mabigyan ng engagement ring, ang mahalaga ay may wedding ring siya at mahal na mahal siya ni Dalton. Naku, kitang-kita natin ang contrast sa pagitan ni Cassandra at Dalton. Si Dalton na puno ng pagmamahal pero tila hindi in tune sa inasahan ng kanyang nobya at si Cassandra nagtitimpi ng kanyang mga damdamin. Ang aral na mapulot natin ngayong araw, ang bawat isa sa atin ay may love language at expectation na minsan hindi nasasabi ng direkta. Madalas inaasahan natin na mabasa ng partner natin ang ating isipan pero hindi sila mind reader. Ang tampo ni Cassandra hudyat na kahit gaano katatag ang relasyon, mahalaga pa rin ang malinaw na komunikasyon. Minsan, ang perfect moment ay hindi nakadepende sa singsing o sa magarbong proposal, kundi sa kung gaano nyo naintindihan ang pangangailangan ng isa't isa. Sa tingin niyo ba ay magiging honest na si Cassandra kay Dalton tungkol sa kanyang inaasahan? O mananatili na lang siyang tahimik hanggang sa sumabog ang kanyang damdamin? I-comment nyo ng inyong mga opinion mga ka-story. Ako pong inyong narrator, si Miss Maria. Maraming salamat po.